Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and sci-fi movie na pinamagatang Pitch Black na ipinalabas noong 2004. Nagsisimula ang pelikula sa isang spaceship na pang-transport na tinatawag na Hunter Gratzner, na naglalakbay sa kalawakan at may sakay na 40 pasahero papunta sa 10-year system. Lahat ng pasahero ay nasa cryosleep maliban sa isang kilalang kriminal na si Richard Ridak na sinasamahan ng mga alagad ng batas. Si Ridak ay ibinabalik sa bilangguan. Gayunpaman, biglang nagkaroon ng trahedya nang mabangga ang barko sa mga debris mula sa isang dumadaang kometa. Sa lakas ng tama, nagising ang mga tripulante mula sa cryosleep ngunit agad na tumama ang kapahamakan. Napatay ang kapitan bago pa siya makalabas sa kanyang pod. Agad na kumilos ang docking pilot na si Carolyn Fry at ang navigator na si Greg Owens upang kontrolin ang nasirang ship. Nang mapagtanto nilang bumabagsak sila sa isang hindi kilalang planeta, nagpadala sila ng distress signal at sinubukang i-manage ang pagbaba. Sa desperado na hakbang, sinimulan ni Carolyn na itapon ang ilang bahagi ng ship upang mabawasan ang bigat nito. Habang lumalala ang sitwasyon, naghanda siyang itapon ang buong passenger cabin, ngunit pinigilan siya ni Greg sa pamamagitan ng pagbara sa mga pinto ng airlock. Sa pagbagsak ng ship sa ibabaw ng planeta, nabiyak ang passenger cabin, nagkalat ang mga debris, at halos mawasak ang ship habang dumudulog ito hanggang sa huminto. Sa gitna ng pangyayari, nakalabas si Johns mula sa kanyang stasis pod at kumapit sa isang poste upang hindi madala. Nang tuluyang matapos ang pagbagsak, nagsilabasan ang mga nakaligtas mula sa kanilang mga pod, tinatawag ang kanilang mga kasamahan. Agad na nadiskubre ni Johns na nakatakas si Ridak mula sa kanyang pod at nagsimulang hanapin ito sa ilalim ng mga guho. Bigla na lamang umatake si Ridak at sinakal si Johns gamit ang kanyang mga paa. Matapos ang maikling sagupaan, nakawala si Johns at napigilan ang mapanganib na bilanggo. Habang naghahanap ng iba pang nakaligtas, nadiskubre ng mga pasahero ang isang nagtatago na sakay, isang batang lalaki na nagngangalang Jack. Samantala, natagpuan ni Carolyn si Greg na natuhog ng bakal na poste. Binalaan siya ni Shaze na huwag itong alisin dahil sobrang lapit nito sa puso ni Greg. Hiniling ni Carolyn sa mga pasahero na kunin ang anesthesia mula sa hulihang bahagi ng ship, ngunit sinabi nila na nawawala na ang bahaging iyon. Tanggap ang katotohanan, pinili ni Carolyn na manatili kay Greg upang samahan siya sa kanyang huling sandali. Maya-maya, sinuri ng mga pasahero ang kargamento upang makahanap ng supply. Sa kanilang nakita, may mga bote ng alak na nakalagay sa isang sarcophagus na pagmamay-ari ng antique dealer na si Paris. Ipinaliwanag naman ni Abu Imam Al-Walid na naglalakbay kasama ang 3 batang lalaki para sa kanilang Hajj pilgrimage na hindi sila maaaring uminom ng alak. Sa kabila ng pagtutol ni Johns tungkol sa kakulangan ng alternatibo, iginiit ni Al-Walid na makakahanap pa rin sila ng tubig sa disyerto. Si Ridak na nakaposas sa isang poste sa ship, ay napansin na wasak ang itaas na bahagi ng poste at nakatakas. Nadiskubre ni Johns ang kanyang pagkawala at natagpuan ang bahagi ng sirang posas sa disyerto, kaya't agad siyang bumuo ng grupo upang hanapin ito. Sa labas ng barko, gumawa sina Jack, Shazam, at Zeke ng pansamantalang gamit upang makatulong sa kanilang paghinga ng mas maraming oxygen. Inanyayahan ni Carolyn si Al-Walid na samahan siyang maghanap ng tubig bago lumubog ang 2 araw ng planeta. Gayunman, natuklasan nila ang 3 araw na sumisikat sa kabilang direksyon, na nangangahulugang hindi kailanman nararanasan ng planeta ang kadiliman. Samantala, napagtanto ni Johns na patungo si Ridak sa sumisikat na asol na araw at sinadyang iniwan ang sirang posas sa kabaligtarang direksyon upang lituhin ang mga humahabol sa kanya. Sina Carolyn, Johns, Al-Walid, at ang mga batang Muslim na sina Ali, Hassan, at Sulen ay nagtungo rin sa direksyon na iyon, determinado na muling hulihin si Ridak at maghanap ng tubig. Habang nagsisiyasat ng abot tanaw gamit ang teleskopyo, nakakita si Johns ng tila mga puno sa malayo, na nagmumungkahing may tubig doon. Pagdating nila sa lugar, napagtanto nilang ang mga estruktura ay mga kalansay ng isang dambuhalang nilalang. Nakakalat ang mga buto sa paligid, dahilan upang ipalagay ni Al-Walid na isa itong libingan ng isang komunidad. Habang nagpapahinga sila malapit sa kalansay, ipinagtapat ni Carolyn kay Johns na noong bumagsak ang ship, muntik na niyang ihiwalay ang cabin ng mga pasahero, ngunit pinigilan siya ni Greg. Hindi nila alam, nakatago si Ridak sa mga anino sa loob ng mga kalansay, armado ng kutsilyo.
Habang nag-uusap sila, palihim na pumutol si Ridak ng isang hibla ng buhok ni Carolyn at inamoy ito bago muling maglaho ng hindi napapansin. Nagpatuloy ang grupo at natuklasan ang isang abandonadong minahan. Pumasok si Carolyn sa isa sa mga gusali at sinubukang paganahin ang mga ilaw gamit ang boses ngunit walang tumugon. Sa loob, nakakita siya ng isang solar power na orrery at napagtanto na ang planeta ay laging nababalutan ng liwanag ng araw, na siyang dahilan kung bakit walang artificial na ilaw. Paglabas niya, tuwang-tuwa si Carolyn nang makakita ng isang dropship malapit at napasigaw sa tuwa. Samantala, sa lugar ng pagbagsak, nakarinig sina Paris, Shazia, at Jack ng nakakabahalang mga ingay mula sa likuran ng barko. Habang naghahanda silang ipagtanggol ang kanilang sarili, may isang lalaking naglakad papalapit. Muntik na siyang atakihin ni Shazia, ngunit nadiskubre nilang isa pala siya sa mga nakaligtas. Bago pa sila makakilos, napagkamalan ni Zeke ang lalaki na si Ridak at binaril ito. Nang mapagtanto ang kanyang malubhang pagkakamali, kinaladkad ni Zeke ang bangkay papunta sa isang malaking hukay na inihanda niya para sa iba pang mga pasaherong namatay. Habang itinatapon ang bangkay, biglang may humila kay Zeke papasok sa butas. Sunod-sunod siyang nagpaputok ng baril sa takot, ngunit biglang huminto ang mga putok. Nang marinig ang mga putok, mabilis na tumakbo si Shazia patungo sa libingan. Hinukay niya ito at natagpuan ang dugo malapit sa bungad, saka nakita si Ridak na nasa paligid. Inakala niyang siya ang may kagagawan, kaya't hinabol niya ito, ngunit nakatakas si Ridak. Naabutan siya ni Jones at kinuha ang goggles ni Ridak na siyang nagpo-protekta sa kanyang sensitibong mga mata laban sa liwanag ng araw. Pagkatapos siyang mahuli, galit na binugbog ni Shazia si Ridak, sinisisi siya sa pagkawala ni Zeke, bago siya ikinulong ni Jones. Makalipas ang ilang sandali, hinarap siya ni Carolyn at mariing tinanong kung ano ang nangyari sa katawan ni Zeke. Sagot ni Ridak, dapat hindi sila matakot sa kanya. Si Jack, na naiintriga sa kakaibang mga mata ni Ridak, ay nagtanong kung paano niya iyon nakuha. Ipinaliwanag ni Ridak na noong siya'y nasa bilangguan, kung saan walang liwanag ng araw, nagbayad siya ng isang doktor upang isagawa ang isang operasyon na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makakita sa dilim. Iginiit niyang hindi siya ang pumatay kay Zeke, dahilan para si Carolyn ay mag-imbestiga pa. Nakatali ng lubid sa kanyang bewang, bumaba si Carolyn sa butas kung saan nawala si Zeke. Natagpuan niya ang isang yungib na may mga butas sa kisame at nagsimulang mag-ikot. Habang nag-iingat siyang gumagalaw, palihim siyang sinusundan ng anino ng isang nilalang. Natagpuan ni Carolyn ang naputol na paa ni Zeke, at sa takot, napagtanto niyang puno ng mga nilalang ang kuwebo. Agad siyang lumabas, ngunit biglang hinihila ang kanyang lubod mula sa ilalim. Nang marinig ang kanyang mga sigaw, inaalerto ni Jack ang iba na naghihintay malapit sa libingan. Nilagyan ni Jones ng malaking butas ang pader at tinulungan siya na makalabas sa tamang oras. Subalit, habang papalayo siya sa gilid, bigla siyang muling hinihila papasok ng kuwebo. Mabilis na pinutol ng grupo ang lubid at nailigtas siya agad. Dahil napatunayang nagsasabi ng totoo si Ridak, napilitang pakawalan siya ni Jones, ngunit mariing inutusan siyang ibigay ang kanyang mga armas at sumunod sa utos. Sa halip na gumanti, iniabot ni Ridak ang baril ni Jones at pumayag na tumulong. Bumalik ang grupo sa abandonadong pamayanan upang kunin ang power cell para sa dropship. Pagdating nila, natuklasan ni Carolyn na kakailanganin pa nila ng 5 karagdagang power cell upang mapapagana ang barko. Samantala, labis na humanga si Jack kay Ridak kaya't ginupit niya ang kanyang buhok at isinuot ang goggles nito upang gayahin siya. Habang nagpapahinga ang grupo at umiinom ng tubig mula sa moisture machine, napadpad si Ali sa Coram Room. Habang pinag-uusapan ng iba kung bakit iniwan ng mga miner ang lugar, sinabi ni Ridak na malamang ay doon na sila namatay, at itinuro niyang hindi kailanman nailipat ang kanilang mga gamit. Biglang tumagos ang liwanag ng araw mula sa bubong ng Coram Room, at nagulat ang mga paniki na nagtatago sa dilim. Inatake ng mga paniki si Ali, kaya napilitan siyang tumakas papunta sa ibang silid. Nang marinig ang kanyang mga sigaw, agad na kumilos ang grupo. Binuksan ni Al-Walid ang isang pinto, at daan-daang nilalang ang lumabas, tumatakbo patungo sa isang minahan. Ilang sandali pa, bumagsak ang gusgusing bangkay ni Ali sa lupa, na labis na ikinabigla ni Al-Walid. Inilibing niya ang bata habang malungkot na nakamasid ang iba. Nang maghulog sila ng flare sa minahan, natuklasan nilang puno ito ng mga buto ng tao.
Napag-alaman ni Ridak na sinubukan ng mga Minero na gamitin ang silid minahan bilang kanlungan dahil sa matibay nitong mga pinto, ngunit hindi nila pinansin ang bukas na siwang na siyang nagbigay daan sa mga nilalang para maabot sila. Napansin ni Jones na tila nag-aatubili ang mga nilalang na pumasok sa liwanag, at nagpasya siyang ang tanging tsansa nilang mabuhay ay manatili sa sikat ng araw. Gayunpaman, dahil kailangan pa nilang kunin ang mga power cell, hinarap ng grupo ang katotohanang malayo pa sa kasiguraduhan ang kanilang kaligtasan. Kasunod nito, sinuri ni Carolyn ang huling sample na kinuha mula sa minahan at napansin niyang ito'y may petsang 22 taon na ang nakalilipas. Napagtanto niyang mahalaga ito at ginamit ang orrery upang magsaliksik pa. Natuklasan niya na ang planeta ay nakararanas ng eclipse na nagdudulot ng lubos na kadiliman tuwing 22 taon. Nababahala, ipinaalam ni Carolyn kay Jones na kailangan nilang makuha agad ang mga power cell mula sa bumagsak na ship bago magsimula ang eclipse. Ngunit nagbabala si Jones na mag-ingat, sapagkat maaaring agawin ni Ridak ang ship kung bibigyan siya ng pagkakataon. Ibinunyag niyang marunong magpalipad ng spaceship si Ridak at iminungkahi na hintayin nila ang huling sandali bago dalhin ang mga cell. Makalipas ang ilang oras, nilapitan ni Ridak si Carolyn at pinagdudahan ang pagkatao ni Jones, ipinahihiwatig na hindi ito isang lehitimong tagapagpatupad ng batas kundi isang bounty hunter. Iginiit ni Ridak na gusto lang ni Jones na mabuhay siya dahil mas malaki ang magiging gantimpala nito. Hindi pinaniwalaan ni Carolyn ang akusasyon, ngunit muling sinubukan ni Ridak na sirain ang tiwala niya sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa paggamit ni Jones ng droga. Nagduda si Carolyn, kaya hinarap niya si Jones at nahuli itong nagturok ng morphine sa kanyang mata. Ipinagtanggol ni Jones ang kanyang sarili, sinasabing kontrolado niya ang paggamit ng morphine. Ngunit sinumbatan siya ni Carolyn, na maaari naman sana niyang ginamit ito upang maibsan ang sakit ni Greg bago ito namatay. Sa matinding presyon, inamin ni Jones na gumagamit siya ng morphine dahil minsang sinaksak siya ni Ridak malapit sa kanyang spinal cord, at naiwan ang piraso ng patalim sa kanyang katawan. Naputol ang kanilang pagtatalo ng mapagtanto ng grupo na nagsisimula na ang eclipse. Nagmamadali silang sumakay sa solar power na buggy at nagtungo sa lugar kung saan bumagsak ang ship upang kunin ang mga power cell, habang unti-unting nagdidilim ang langit. Tinakpan ng mga singsing ng isa pang planeta ang 2 araw, at binalot ng sukdulang dilim ang buong mundo. Sa malayo, narinig ng grupo ang nakakakilabot na mga huni habang nagsilabasan mula sa mga tore ang mga nilalang nakahawig ng paniki. Mabilis na bumaba ang mga ito, dahilan upang tumakbo ang grupo papunta sa kaligtasan ng cargo hold. Dumating ang mga nilalang bago pa man makarating sina Ridak at Shazia sa loob. Humiga sila sa lupa upang hindi mahalata, umaasang hindi sila mapapansin ng mga halimaw. Gayunman, kinabahan si Shazia at tumayo upang magpatuloy sa pagtakbo, habang nanatiling hindi gumagalaw si Ridak. Agad na sumugod ang mga nilalang, inatake si Shazia at dinala siya palayo. Dumating si Ridak sa cargo hold, ilang sandali ang lumipas at tumingin palabas, nakikita ang di mabilang na mga halimaw na muling lumalabas mula sa mga tore sa malayo. Habang binubutez ng mga nilalang ang pader ng cargo hold gamit ang kanilang mga kuko, umatras ang grupo papasok palalo, habang ang iba ay gumagamit ng cutting torches upang makalagpas sa dingding at makapunta sa isa pang silid. Napansin ni Ridak ang isang nilalang na kumakain sa dilim. Sumama si Hassan sa kanya, ngunit natarante nang makita ang halimaw na lumapit sa kanila. Binalaan siya ni Ridak na manatiling hindi gumagalaw, ngunit tumakbo si Hassan sa takot. Muling lumitaw ang isa pang halimaw mula sa dilim at pinatay siya, iniwan ang grupo na nanginginig sa takot habang napagtanto nilang walang tigil ang mga ito at isa-isang papatayin sila kung hindi sila makakahanap ng paraan para mabuhay. Habang dumarami pa ang mga halimaw mula sa dilim, tumakbo si Ridak papalapit sa grupo, ngunit napahigi siya nang sila'y mag-ilaw sa kanyang direksyon, pansamantalang nabulag siya gayon din ang nilalang na nasunog ng liwanag. Bago ito makatakas, binaril at pinatay ito ni Jones. Nang suriin ang naghihingalong halimaw, napagtanto ng grupo na mahina pala ang mga ito sa liwanag. Nagpasya ang grupo na maglakad na lamang patungo sa dropship dahil hindi na magagamit ang buggy. Ipinaliwanag ni Al-Walid na ipinapakita ng orrery na masyadong matagal ang eclipse para hintayin pa ang pagbabalik ng mga araw. Wala nang ibang pagpipilian, bumalik sila sa pangunahing cabin ng barko upang kunin ang mga power cell at tipunin ang lahat ng mapagkukunan ng liwanag na maaari nilang dalhin. Binalaan sila ni Ridak na suriin ang kanilang mga sugat, dahil naaamoy ng mga halimaw ang dugo.
Hila-hila ang mga baterya at napapalibutan ng mga kumikislap na tubo para sa proteksyon. Naglakad ang grupo papunta sa minahan, si Ridak ang nangunguna. Sinusundan sila ng mga halimaw mula sa malayo ngunit hindi makalapit dahil sa mga ilaw. Sa kanilang paglalakbay, aksidenteng nabitawan ni Paris ang isang flashlight. Sinubukan ni Jack na kunin ito, ngunit nagsimulang gumalaw ang mga halimaw palapit. Sa takot, gumapang palayo si Paris habang hila ang isa sa mga baterya. Dahil dito, namatay ang ilan sa mga ilaw na nagpo-protekta sa kanila, iniiwan ang grupo na lantad sa panganib. Inatake ng isang nilalang si Paris, at sa kanyang huling mga sandali, uminom siya mula sa kanyang flask ng alak, ibinugay ito sa harap ng isang panlighter, at lumikha ng apoy. Bagaman panandali ang nagulat ang mga nilalang sa apoy, nilamon pa rin nila siya makalipas ang ilang sandali. Habang dumarating ang grupo sa isang bangin, iminungkahi ni Ridak na humanap ng ibang ruta, na binalaan silang maaamoy ng mga nilalang ang sinumang duguan. Nang igiit ng grupo na wala namang sugatan, ibinunyag ni Ridak na babae si Jack, at itinuro niyang mula sa kanya nang gagaling ang amoy ng dugo. Inamin ni Jack na nagkunwari siyang lalaki upang makaiwas sa pang-aabuso. Iminungkahi ni Carolyn na bumalik na lamang sa lugar ng pagbagsak ngunit tumanggi si Jones at ginamit ang pagkakataon upang ibunyag sa iba na sinubukan ni Carolyn na linisin ang passenger cabin noong bumagsak ang ship. Habang nagpapatuloy sila patungo sa pamayanan, lihim na kinausap ni Jones si Ridak at iminungkahing magsakripisyo sila ng isa upang ipapakain sa mga nilalang. Nang ipanukala ni Jones na si Jack ang isakripisyo, tinutulan ito ni Ridak at sinabing baka kailangan nila ng mas malaki. Nang mapagtanto ni Jones na siya ang nais gawing sakripisyo ni Ridak, inatake niya ito at nagkaroon sila ng mabangis na laban. Nanalo si Ridak at sinugatan ang likod ni John gamit ang kanyang patalim. Habang nagmamadaling nag-reload ng bala si Jones, naglaho si Ridak sa dilim. Makalipas ang ilang sandali, isang nilalang ang sumibat kay Jones at kinagat ang kanyang ulo hanggang maputol. Bumalik si Ridak sa grupo at hinimok silang magpatuloy patungo sa pamayanan. Nang ibalita niya ang pagkamatay ni Jones, napaiyak si Jack, ngunit malamig na sinabi ni Ridak na huwag siyang magdalamhati para rito. Nagpatuloy ang grupo, batid nilang patuloy pa rin silang sinusundan ng mga nilalang sa dilim. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng mga nakaligtas ang kanilang paglalakbay sa bangin, inilagay si Jack sa gitna ng grupo upang matakpan ang kanyang amoy mula sa mga nilalang. Sumusunod si Ridak sa hulihan, hinihila ang mga power cell. Dumating ang isang kawan ng mga nilalang, ngunit napigilan ito ng mga ilaw na dala nila. Habang nagpapatuloy, napansin ni Carolyn na ang ilan sa mga nilalang ay naglalaban-laban, isang palatandaan ng kanilang matinding desperasyon. Sa kanilang pagdaan sa isang dambuhalang kalansay, kinapit ng isang nilalang ang binti ni Sulin. Tinaboy ng grupo ang halimaw sa pamamagitan ng pagsisindi ng natapon na gasolina sa lupa. Nagpatuloy si Ridak habang inaalagaan ng iba ang sugat ni Sulin. Nang sumubok si Jack na sumunod, inatake siya ng isang nilalang. Bagaman nag-alinlangan muna si Ridak, bumalik siya upang iligtas si Jack at nakipaglaban sa halimaw. Sa matinding labanan, napatay niya ito gamit ang kanyang kutsilyo. Biglang bumuhos ang ulan, kaya napilitan ang grupo na huminto at maghanap ng masisilungan upang maprotektahan ang kanilang mga ilaw. Habang pinag-iisipan nila ang susunod na hakbang, biglang sinunggaban si Sulin ng isang nilalang at kinaladkad siya sa tuktok ng bangin. Kalaunan, pinangunahan ni Ridak ang mga natitirang nakaligtas patungo sa isang kuweba at tinatakpan ang pasukan upang mapanatili silang ligtas. Iniwan niya sila at naglakad mag-isa patungo sa pamayanan, dala ang mga power cell. Sa loob ng kuweba, naubos ang huling apoy. Gayunman, nakadiskobre sila ng mga kumikinang na insekto sa mga pader at ginamit ang mga ito upang makagawa ng pansamantalang mga lampara. Dahil sa takot na baka iwan sila ni Ridak, nagpasya si Carolyn na lisanin ang kuweba at tumungo sa pamayanan. Pagdating niya, nadatnan niyang inihahanda ni Ridak ang dropship para sa pag-alis. Iminungkahi ni Ridak na iwan ang iba, at inanyayahan si Carolyn na sumakay. Bagamat nag-alinlangan siya, pumasok din siya sa loob ng ship. Subalit nang ibabaw pa rin ang kanyang konsensya at bigla niyang sinugod si Ridak, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan bilang kapitan ng ship at idineklara na hindi niya iiwan ang sinuman. Natalo siya ni Ridak at hinamon ang kanyang paninindigan, tinatanong kung handa ba siyang isugol ang kanyang buhay para kina Jack at Al-Walid. Ang matibay na tugon ni Carolyn ang nagpakumbinsi kay Ridak na samahan siyang bumalik sa kuweba upang kunin ang iba.
Sa pagbabalik patungo sa dropship, sinalubong ng grupo ang ilang nilalang na humaharang sa kanilang daraanan. Nakahanap sila ng siwang at nakalusot, hanggang sa makarating sila sa ship. Gayunpaman, naiwan si Ridak upang harapin ang isang nilalang. Ginamit niya ang kanyang galing upang manatili sa blind spot na bahagi ng halimaw, ngunit may isa pang umatake mula sa likuran. Narinig ni Carolyn ang sigaw ni Ridak at bumalik upang tumulong. Ilang sandali pa, lumitaw si Ridak na duguan at may sugat sa binti. Habang tinutulungan siyang makatayo ni Carolyn, isang lumilipad na nilalang ang sumibat sa kanya at kinuha siya palayo. Bagaman sugatan at labis na nagdadalamati, nagawa pa rin ni Ridak na makabalik sa dropship at umupo sa upuan ng piloto. Habang sinasalakay ng mga halimaw ang ship, pansamantala niyang pinatay ang mga makina, naghihintay na lumapit ang mga ito. Nagpapanik si Jack habang pinalilibutan sila ng mga nilalang, nakiusap kay Ridak na paliparin ang ship. Sa huling sandali, muling pinaandar ni Ridak ang makina, pinatay ang mga halimaw sa pamamagitan ng apoy at matinding liwanag mula sa tambutso. Lumipad pataas ang dropship, iniiwan ang nakamamatay na planeta. Sa kalawakan, hiniling ni Ridak kay Jack na sabihin sa mga awtoridad na siya'y namatay sa planeta, upang hindi na siya muling habulin. Ang dropship ay tuluyang naglaho sa malawak na kalawakan, iniiwan ang mga hilakbot ng planeta sa likuran. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.